Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Hulk. Halina't simulan na natin. Sa simula ng kwento, nakita natin si Bruce Banner, isang lalaking nabago ang katawan dahil sa gamma radiation at naging Hulk. Patuloy siyang binabagabag ng masasakit na alaala ng mga panahong nagiging Hulk siya at nagdudulot ng matinding pagkawasak. Mula noon, ilang taon nang nagtatago si Bruce habang tinutugis ni General Thaddeus Ross. Sa nakalipas na ilang buwan, palihim siyang namuhay sa isang lungsod sa Brazil na tinatawag na Rosnia Faglia. Sa loob ng 5 buwan, nagawa niyang manatiling kalmado at hindi mag-transform. Naging posible ito dahil araw-araw siyang nagsanay ng martial arts, tamang paghinga, at pagkontrol sa kanyang emosyon. Unti-unti, nagsisimula na siyang magtagumpay. Tahimik na nagtatrabaho si Bruce sa isang pabrika ng soft drinks. Isang araw habang nasa trabaho, ipinatawag siya ng kanyang amo dahil nasira ang isa sa mga machine controller. Agad niya itong inayos. Habang inaayos ang makina, hindi niya sinasadyang masugatan ang kanyang kamay at may isang patak ng dugo ang nahulog sa makina sa ibaba. Nang makita iyon ni Bruce, agad siyang kinabahan. Dahil sa kanyang kalagayan, maging ang kanyang dugo ay lubhang mapanganib. Kaagad niyang pinahinto ang lahat ng makina, nilinis ang dugong natapon at tinakpan ang sugat gamit ang pandikit upang wala ng dugong tumulo. Nang makasigurado siyang ligtas na ang lahat, muli niyang pinaandar ang mga makina at bumalik sa trabaho. Pagsapit ng tanghalian, may isang manggagawang nanggugulo sa isang babaeng nagngangalang Alina. Nilapitan ito ni Bruce at mahinahong tinanong si Alina kung gusto ba nitong sabay silang kumain. Nagalit ang lalaki at tila handa nang suntukin si Bruce, ngunit napansin ito ng kanilang amo at agad siyang sinigawan kaya hindi na natuloy ang gulo. Umalis sina Bruce at Alina nang hindi alam ng kahit sino na ang isang patak ng dugo ni Bruce ay nahalo na sa isang bote ng soft drinks. Naipackage ang bote at naipadala ito sa Amerika. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Bruce at sinalubong ng isang lalaking nagdala ng espesyal na bulaklak na kanyang in-order. Masaya niya itong tinanggap, nagpasalamat at bumalik sa kanyang silid. Doon, binuksan niya ang kanyang laptop at nakipag-ugnayan sa isang taong kilala lamang bilang Mr. Blue. Sinabi ni Mr. Blue na kailangan niya ng mas malakas na dosis ng bulaklak dahil maaaring makatulong ito upang alisin ang kapangyarihan ng Hulk sa katawan ni Bruce. Maingat na hiniwa ni Bruce ang bulaklak at gumawa ng serum mula rito. Kumuha siya ng sariling dugo, hinaluan ito ng serum, at sinuri sa ilalim ng mikroskopyo. Ngunit tulad ng dati, nabigo na naman ang serum at wala itong naging epekto. Dahil sa pagkadismaya, muling nagpadala ng mensahe si Bruce kay Mr. Blue. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Mr. Blue na padalhan siya ng sample ng dugo. Inihanda ito ni Bruce at ipinadala sa kanya. Samantala, nakita natin ang isang lalaki sa Amerika na uminom ng soft drinks na nahaluan ng dugo ni Bruce. Agad na nagkaroon ng matinding gamma reaction ang kanyang katawan. Nang malaman ni General Ross ang nangyari, agad niyang naisip na dugo ni Bruce ang nasa loob ng bote. Kaagad siyang naghanda at nagtungo sa Brazil kasama ang kanyang pinakamahusay na grupo ng mga sundalo. Kasama nila si Emil Blonsky, isang napakabilis, mahusay, at walang awang operatiba. Ipinaliwanag ni Ross sa kanyang grupo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Bruce at inutusan silang hulihin ito ng buhay gamit ang tranquilizer. Ngunit may isang napakahalagang katotohanan siyang itinago, hindi niya sinabi na si Bruce ay ang Hulk. Kasabay nito, muling nakikipag-usap si Bruce kay Mr. Blue. Sinabi ni Mr. Blue na sinimulan na niyang pag-aralan ang dugo ni Bruce ngunit kailangan pa niya ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanyang katawan. Sumagot si Bruce na imposible iyon dahil nasa dati niyang tahanan ang lahat ng files at datos. Nang maalala niya ang kanyang tahanan, lalo niyang naalala si Betty. Bigla namang natunto ng grupo ni Ross ang pinagtataguan ni Bruce, ngunit naramdaman na niya agad na may kakaiba kaya nakatakas siya bago pa sila makarating. Agad siyang hinabol ni Blonsky at ng mga sundalo. Habang tumatakbo siya sa mga bubong ng gusali, nabangga niya ang isang siga sa kalye na siya ring manggagawang dating nanggugulo kay Alina. Sinubukan siyang salakayin ng lalaki ngunit mabilis niya itong naibagsak bago muling tumakbo. Ngayon naman, hinabol na rin siya ng buong grupo ng mga siga. Tumakbo si Bruce papasok sa pabrika ng soft drinks upang magtago, ngunit sinundan siya ng mga ito. Napansin din ni Blonsky ang pagpasok nila kaya sumunod din siya kasama ang kanyang mga sundalo. Sa loob ng pabrika, nahuli ng mga siga si Bruce at walang habas siyang binugbog. Binalaan niya ang mga ito na tumitindi na ang kanyang galit at kailangan na siyang pakawalan kung ayaw nilang may masamang mangyari.
Ngunit hindi sila nakinig. Nang lumampas sa 200 ang tibok ng puso ni Bruce, tuluyan siyang nag-transform bilang Hulk. Sa matinding galit, hinablat niya ang isang siga at inihagis ito sa kabilang dulo ng pabrika. Hindi maintindihan ng mga sundalo kung ano ang higanteng berdeng nilalang na nasa harap nila. Ngunit agad na sumigaw si General Ross at sinabing iyon ang kanilang target. Inutusan niyang pabagsakin ito gamit ang tranquilizer darts. Pinaputukan nila ang Hulk ngunit walang epekto ang mga ito dahil napakatibay ng kanyang katawan. Sa sobrang galit, sinalakay ng Hulk ang mga sundalo isa-isa. Nang hindi gumana ang tranquilizer, gumamit sila ng mga bala at pampasabog ngunit wala pa ring epekto. Si Blonsky na lamang ang natira. Walang takot siyang patuloy na nagpaputok sa Hulk. Bilang ganti, binuhat ng Hulk ang isang buong truck at inihagis ito sa kanya. Himalang nakaligtas si Blonsky habang nakatakas naman ang Hulk sa dilim ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Blonsky at ibinigay kay General Ross ang bag ni Bruce. Sa loob nito ay ang kanyang laptop at larawan ni Betty. Sinabi ni Blonsky na maaaring tinutulungan ng babaeng iyon si Bruce, ngunit malamig na sumagot si Ross na wala na itong kinalaman sa buhay ni Bruce. Iginiit ni Ross na nag-iisa na si Bruce, ngunit hindi sumang-ayon si Blonsky. Ayon sa kanya, malapit na nilang mahuli si Bruce nang biglang lumitaw ang berdeng halimaw na iyon. Ikinwento niyang parang bola lamang ang isang truck nang ihagis ito ng Hulk at inamin niyang hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong kapanganib na nilalang. Doon na ibinunyag ni Ross ang katotohanan. Sinabi niyang ang halimaw ay walang iba kundi si Bruce Banner. Samantala, sa kailaliman ng gubat, walang malay na nakahandusay si Bruce. Nang magkamalay siya, dahan-dahan siyang tumayo at nagsimulang maglakad. Maya-maya ay may dumaan na isang truck, kaya humingi siya ng tulong sa driver. Sinabi ng driver na nasa Guatemala siya at papunta ito sa susunod na bayan kaya maaari siyang isabay. Sumakay si Bruce sa truck. Pagdating sa bayan, bumili si Bruce ng bagong damit upang hindi siya makilala. Kasabay nito, nakita natin si General Ross na lihim na nakikipag-usap kay Blonsky. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Ross ang buong katotohanan. Sinabi niyang dati nang may programa ang militar para sa pagbuo ng mga sandata. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagsagawa sila ng isang lihim na eksperimento na naglalayong palakasin ang pisikal na lakas at tibay ng mga sundalo. Sa madaling salita, nais nilang lumikha ng mga super soldier. Inamin ni Ross na muli niyang ipinagpatuloy ang programang iyon makalipas ang ilang taon, at iyon ang humantong sa mapanganib na misyong ito. Ipinaliwanag din niyang nasa unang yugto pa lamang noon ang pananaliksik ni Bruce Banner. Hindi kailanman inakala ni Bruce na gumagawa siya ng sandata. Ang akala niya ay nagsasaliksik siya tungkol sa paglaban ng katawan sa radiation. Inamin din ni Ross na hindi niya kailanman sinabi kay Bruce ang tunay na layunin ng proyekto. Ngunit dahil lubos ang tiwala ni Bruce sa sarili niyang pananaliksik, sinubukan niya ito sa kanyang sariling katawan. Naalala ni Blonsky kay Ross na sinabi nitong hindi gumagawa ng sandata si Bruce, ngunit malinaw na ang militar ang totoong gumagawa nito. Inamin ni Ross na nakalikha sila ng isang serum na may napakalaking kapangyarihan. Tumingin si Blonsky kay Ross at sinabing kung natanggap niya ang serum na iyon 10 taon na ang nakalipas, baka naging halimaw din siya. Tahimik siyang tiningnan ni Ross at sumagot, baka maaari pa rin nating gawin iyon. Makalipas ang ilang sandali, dinala tayo sa Culver University sa Virginia, kung saan lihim na nakarating si Bruce. Sinusubukan niyang makapasok sa universidad upang mabawi ang mahahalagang datos. Ngunit maraming gwardya ang nagbabantay at wala siyang madaling paraan upang makapasok. Habang sinusuri ang talaan ng mga siyentipiko sa Culver University, nalaman ni Bruce na doon nagtatrabaho si Dr. Ross. Ngunit nang makita niyang may kasamang ibang lalaki si Betty, labis siyang nasaktan. Mahal pa rin niya ito, at mas masakit kaysa sa inaasahan niyang makita itong may iba ng kasama. Kalaunan, nagtungo si Bruce sa pizza shop ni Stan, ang lugar na madalas nilang puntahan noon ni Betty. Nang magkita sila, sinabi ni Bruce na mali ang lahat ng narinig ng mga tao tungkol sa kanya. Mainit siyang sinalubong ni Stan at sinabing alam na niya iyon. Naaalala pa rin niya kung gaano kamahal nina Bruce at Betty ang isa't isa. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakausap na ba ni Bruce si Betty. Sumagot si Bruce na hindi pa. Wala pang alam si Betty na bumalik na siya, at nakita pa niya itong may kasamang ibang lalaki. Ipinaliwanag ni Stan na ang lalaking iyon ay isang mahusay na psychiatrist at kilala bilang mabuting tao. Pagkatapos ay tinanong niya si Bruce kung ano ang kailangan nito.
Tahimik na sinabi ni Bruce na kailangan niya ng matutuluyan. Sinabi ni Stan na bakante ang silid sa itaas at maaari niya itong gamitin. Kinabukasan, nagkunwari si Bruce na isang delivery rider ng pizza at nagtungo sa unibersidad upang mabawi ang impormasyong kailangan niya. Nilinlang niya ang gwardya gamit ang libreng pizza at nakapasok sa gusali. Ngunit nang makarating siya sa laboratorio at tingnan ang sistema, nalaman niyang nabura na ang lahat ng datos. Agad niyang kinontak si Mr. Blue at sinabi na wala nang natitirang impormasyon. Dahil wala ng datos, tila wala na siyang ibang magagawa kundi ang patuloy na tumakas. Bumalik siya sa silid sa ibabaw ng pizza shop at inimpake ang kanyang mga gamit, handa nang umalis muli. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Betty kasama ang bago nitong nobyo. Lumabas si Bruce at agad siyang nakita ni Betty. Nagulat si Bruce kaya agad siyang tumakbo. Agad namang tinanong ni Betty si Stan kung naroon nga ba talaga si Bruce. Alam ni Stan na si Betty lamang ang maaaring makatulong kay Bruce kaya sinabi niya rito ang totoo. Agad na tumakbo si Betty sa kalye upang hanapin si Bruce at hindi nagtagal ay natagpuan niya ito. Hiniling niyang sumama ito sa kanyang bahay. Pagdating doon, ipinakita niya kay Bruce ang isang flash drive. Ipinaliwanag niyang bago alisin ng mga awtoridad ang lahat ng gamit sa laboratorio, palihim niyang kinopya ang lahat ng files. Pagkatapos ay iminungkahi ni Betty na sabihin na nila ang buong katotohanan sa kanyang ama. Ngunit tumanggi si Bruce. Sinabi niyang hindi sila maaaring magtiwala kay General Ross dahil nais nitong alisin ang kapangyarihan ng Hulk sa kanyang katawan at gawin itong sandata. Samantala, pumasok si Ross sa laboratorio at kinuha ang serum. Naghanda siyang subukan ito kay Blonsky. Binalaan niya ito na kapag may naging problema sa eksperimento, agad nila itong ititigil. 2 iniksyon ng serum ang itinurok sa katawan ni Blonsky at isa pa ang direktang itinurok sa kanyang bone marrow. Kinabukasan, papunta sina Bruce at Betty sa unibersidad nang matuntan sila ni Ross. Dumating siya kasama ang isang buong unit ng militar upang hulihin si Bruce. Pagkakita ni Bruce sa kanila, agad niyang sinabi kay Betty na tumakbo at lumayo. Kasabay nito, dahil sa serum ay naging mas malakas at mas mabilis si Blonsky. Mabilis siyang sumugod upang habulin si Bruce, ngunit pinigilan siya ni Ross. Tumakbo si Bruce papasok ng unibersidad. Sa labas, hinaranggan ni Betty ang sasakyan ni Ross at iginiit na lumabas ang kanyang ama. Lumabas si Ross upang harapin siya. Samantala, narating ni Bruce ang isang tulay sa loob ng unibersidad, ngunit napalibutan na siya ng mga sundalo sa magkabilang panig. Pinaputukan nila siya ng gas grenades at naipit siya sa gitna. Nang makita ni Betty na nasa panganib si Bruce, sinubukan niya itong takbuhan, ngunit pinigilan siya ng mga sundalo at itinulak siya sa lupa. Iyon na ang huling nagtulak kay Bruce upang mawalan ng kontrol. Sumabog ang kanyang matinding galit at muli siyang naging Hulk. Lumundag siya pababa habang nagpakawala ng napakalakas na ungol na yumanig sa buong unibersidad. Agad na iniutos ni General Ross sa lahat ng unit na paputukan ang Hulk. Umuulan ng bala mula sa lahat ng direksyon, ngunit dumiretso lamang ang Hulk sa gitna ng putukan. Isa-isa niyang sinalakay ang mga sundalo at winasak ang kanilang mga sasakyan. Nang makita ang lawak ng pinsala, ipinadala ni Ross si Blonsky upang labanan ang Hulk. Dahil sa serum, naging napakabilis ni Blonsky at paulit-ulit niyang naiwasan ang mga pag-atake ng Hulk. Pagkatapos ay inakit niya ang Hulk papunta sa hanay ng mga sonic cannon. Pinaganya ng militar ang napakalakas na high-frequency sound blast na tumama sa Hulk at nagdulot dito ng matinding sakit. Ngunit mabilis na nakaangkop ang Hulk. Binunot niya ang mga bakal na plato mula sa mga wasak na sasakyan at ginamit ang mga ito bilang panangga. Pagkatapos ay winasak niya ang mga sonic cannon. Lumapit si Blonsky at kinutya ang Hulk, tinatanong kung iyon na ba ang buong lakas nito. Bilang tugon, isang napakalakas na suntok ang pinakawala ng Hulk na nagpahagis kay Blonsky sa ere. Habang pinapanood ni Ross ang lahat ng nangyayari, nagbigay siya ng huling utos at ipinatawag ang isang gunship. Upang salakayin ang Hulk, tumakbo si Betty papunta sa Hulk, ngunit sa mismong sandaling iyon ay pinaputukan siya ng gunship. Nang makita ng Hulk na nasa panganib si Betty, agad niya itong pinrotektahan gamit ang sarili niyang katawan laban sa mga bala. Ngunit nang sumabog ang gunship, nadamay sa pagsabog sina Hulk at Betty. Gayunpaman, siniguro pa rin ng Hulk na ligtas si Betty. Binuhat niya ito palayo sa labanan at nagtungo sila sa isang kuweba upang magtago. Hindi nagtagal ay lumakas ang bagyo at dumagundong ang kulog. Natakot ang Hulk at sa takot ay sinubukan niyang atakihin mismo ang kalangitan.
Dahan-dahan siyang pinakalma ni Betty at sinabing wala siyang dapat ikatakot. Unti-unti namang kumalma ang Hulk at tahimik silang naupo sa loob ng kuweba. Samantala, isinugod si Blonsky sa ospital. Napakalubha ng kanyang kalagayan. Dumating si General Ross at ipinaliwanag ng mga doktor na halos lahat ng buto sa kanyang katawan ay nabali. Ngunit nakapagtataka dahil napakalakas at napakabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, nagising si Betty at nakita niyang bumalik na sa normal na anyo si Bruce. Hindi nagtagal, umupo silang dalawa ng isang silid sa kalapit na bayan. Kasabay nito, himalang tuluyang gumaling si Blonsky. Sinabi niya kay General Ross na hindi siya titigil hanggat hindi siya nakapaghihiganti kay Bruce. Samantala, nagpa siya sina Bruce at Betty na makipagkita na ng personal kay Mr. Blue. Ngunit binalaan siya ni Bruce na kailangan nilang maging maingat. Kaunting personal na gamit lamang ang maaari nilang dalhin. Walang credit card, walang ID, at walang cellphone dahil anumang maaaring matuntan ay maaaring maglantad sa kanilang kinaroroonan. Sa kabilang panig, binabantayan na ng grupo ni Ross ang debit card at internet accounts ni Betty Ross. Gayunpaman, sinabi ni Ross na hindi magiging ganoon kadali si Bruce. 5 taon itong nakapagtago ng hindi nahuhuli at alam na alam nito kung paano manatiling hindi natutunton. Sinabi rin ni Ross na kung ang gusto lamang ni Bruce ay tumakas, matagal na sana itong naglaho. Ngunit ngayon ay naghahanap na ito ng taong makatutulong sa kanya. Kaya pinabantayan din niya ang mga account na konektado kina Mr. Green at Mr. Blue. Di naglaon, ipinadala ni Bruce kay Mr. Blue ang mga files mula sa flash drive. Nang gawin niya iyon, agad itong natunto ng grupo ni Ross at nalaman nilang papunta si Bruce sa New York upang makipagkita kay Mr. Blue. Nagsimulang bumiyahe sina Bruce at Betty patungong New York. Ngunit nang makita nila ang mga checkpoint ng pulisya sa unahan, iniwan nila ang kanilang sasakyan at tumakas gamit ang bangka. Sa huli, nakarating sila sa isang universidad at nakilala si Dr. Samuel Stearns, ang taong nasa likod ng pangalang Mr. Blue. Labis ang kanyang tuwa nang sa wakas ay makilala niya ng personal si Mr. Green. Binalaan ni Stearns si Bruce na kung magtagumpay ang eksperimento, maaari siyang tuluyang gumaling. Ngunit kung magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali, maaari siyang mamatay. Tumingin si Bruce sa kanya at sinabing wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang ituloy ang eksperimento. Kasabay nito, papunta na rin sa New York si General Ross at ang militar upang hulihin si Bruce. Sa loob ng laboratorio, sinimulan ni Stearns ang eksperimento. Binuksan niya ang dialysis machine upang direktang mahalo ang antidote sa dugo ni Bruce. Pagkatapos ay ginamitan niya si Bruce ng electric shock upang pilitin itong mag-transform bilang Hulk. Sa mismong sandaling tumama ang kuryente, naging Hulk si Bruce at agad na naging marahas at hindi makontrol. Lumapit si Betty at mahinahong kinausap siya hanggang sa unti-unti siyang kumalma. Pagkatapos ay sinabi niya kay Stearns na ibigay na ang antidote. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Hulk sa normal na anyo at muling naging si Bruce. Nagtagumpay ang kanilang eksperimento. Matagumpay nilang nagawa ang isang antidote para sa Hulk. Ngunit sa labas ng laboratorio, napalibutan na ito ng buong hukbo ni General Ross. Ipinagmamalaki ni Stearns na sinabi kay Bruce na nakagawa siya ng marami pang sample ng dugo gamit ang dugo nito. Naniniwala siyang ang gamma technology ay makapagpapagaling ng mga tao, makalulunas ng iba't ibang sakit, at tuluyang magbabago sa larangan ng medisina. Agad namang sinabi ni Bruce na kailangan nilang sirain ang lahat ng iyon. Binalaan niya si Stearns na napakadelikado nito at halos imposibleng kontrolin. Kapag napunta ito sa kamay ng militar, tiyak na gagawin nila itong sandata. Kapag nalaman ito ni Ross, magiging isang napakalaking sakuna ang lahat. Bago pa makagawa ng anumang hakbang si Bruce, tinamaan siya ng tranquilizer dart at bumagsak na walang malay. Kasabay nito, biglang pumasok si Blonsky sa laboratorio. Sa matinding galit, hinanap niya ang Hulk. Muli niyang pinatulog si Bruce at hinayaan ang mga tauhan ni Ross na dalhin ito. Hindi kalayuan, isang babaeng opisyal ang nagtatanong kay Stearns kung kaya pa ba niyang lumikha ng iba pang nilalang na katulad ng Hulk. Sumagot si Stearns na aksidente lamang ang nangyari kay Bruce, ngunit sa mas marami pang pananaliksik ay maaari nilang mapaganda ang proseso. Biglang bumalik si Blonsky. Walang pag-aalinlangan niyang pinatay ang babaeng opisyal. Pagkatapos ay sinunggaban si Stearns at pinagbantaan ito. Iginiit niyang gawin siyang mas malakas pa kaysa sa Hulk. Binalaan siya ni Stearns na may malaking pagbabago na sa kanyang katawan. Dahil sa dami ng serum na nasa loob nito,
ang pagdagdag pa ng dugo ni Bruce ay maaaring magdulot ng kakilakilabot na mga epekto. Ngunit sinakal ni Blonsky si Stearns at pinilit itong sundin ang kanyang utos. Wala nang ibang magawa si Stearns kaya itinurok niya ang dugo ni Bruce kay Blonsky. Dahil puno na ng experimental serum ang katawan ni Blonsky, naging napakasama ng resulta. Nagbago siya at naging isang nakakatakot na halimaw na hindi pa nakita ng sinuman. Agad siyang nagtungo sa lungsod at nagsimulang maghasik ng matinding pagkawasak. Nasira ang mga gusali, nadurog ang mga sasakyan, at maraming inosenteng tao ang nadamay sa kaguluhan. Mabilis na nakipag-ugnayan ang mga sundalo kay General Ross at ibinalitang may isang kakaibang halimaw na sumisira sa buong lungsod. Sa una ay nalito si Ross dahil nasa kustodiya na nila si Bruce. Agad niyang iniutos sa piloto na ibalik ang helicopter. Habang pinapanood niya ang live video ng nangyayari sa ibaba, agad niyang nakilala ang nilalang. Si Blonsky iyon. Sinabi ni Bruce kay Ross na siya ang may kasalanan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa ibaba, patuloy na nagwawala si Blonsky sa mga lansangan. Sinisira niya ang lahat ng madaanan at pinapatay ang sinumang humaharang sa kanya. Sa unang pagkakataon, tunay na napagtanto ni Ross kung gaano kalaki ang kanyang naging pagkakamali. Ngunit sinabi ni Bruce na iisa na lamang ang paraan upang mapigilan ito. Siya mismo ang kailangang gumawa nito. Inutusan ni Bruce ang mga sundalo na buksan ang likurang pinto ng helicopter. Desperadong pinakiusapan siya ni Betty na huwag tumalon. Tinanong siya nito kung ano ang mangyayari kung hindi siya maging Hulk. Tahimik na tumingin si Bruce kay Betty at sinabing kailangan niyang subukan. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa helicopter at mabilis na bumagsak patungo sa lupa. Natakot si Betty at inakalang nagpakamatay na siya. Habang bumabagsak, nag-transform si Bruce bilang Hulk. Bumagsak siya sa lupa at lumabas mula sa malaking bunganga nito habang malakas na umuungal at hinahamon si Blonsky. Nagsimula ang matinding labanan, ngunit si Blonsky, na ngayon ay naging abomination, ay napakalakas. Nadaig niya ang Hulk, walang awang binugbog ito. Nang makita ni Ross na nahihirapan ang Hulk, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na tulungan ito. Agad nilang pinaputukan si Blonsky gamit ang mga machine gun. Napansin ito ng Hulk at umakyat sa matataas na gusali. Pagkatapos ay nakita niyang naghahanda si Blonsky na salakayin ng helicopter na sinasakyan ni Betty. Upang mailigtas siya, mabilis na tumalon ang Hulk at napigilan ang pag-atake sa tamang oras. Ang dalawang halimaw ay napakapit sa helicopter habang patuloy na naglalaban sa himpapawid. Dahil sa kanilang matinding bakbakan, nawala ng balanse ang helicopter at bumagsak ito ng napakalakas sa lupa. Naipit si Blonsky sa ilalim ng mga wasak na bahagi ng helicopter. Nakaligtas sina Betty at General Ross, ngunit nanatili pa rin silang nasa loob ng nasirang helicopter. Ilang sandali lamang ang lumipas, nakawala si Blonsky mula sa mga wreckage at muling sinalakay ang Hulk, na nagdulot dito ng matinding pinsala. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi sa Hulk na masasaksihan nito ang pagkamatay ng babaeng mahal nito. Dahil sa pagbagsak ng helicopter, anumang sandali ay maaari na itong sumabog. Dahil dito, tuluyang nagnitngit sa galit ang Hulk. Inihagis niya si Blonsky palayo at ginamit ang napakalakas niyang mga kamay upang apulahin ang apoy sa paligid ng helicopter. Ngunit bago pa siya makakilos muli, inatake siya ni Blonsky mula sa likuran at malakas siyang pinalipad. Pagkatapos ay hinarap ni Blonsky sina Betty at Ross, handang patayin ang mga ito. Nang makita iyon ng Hulk, buong lakas niyang ipinukpok ang dalawang kamao sa lupa. Nabiyak ang buong kalsada sa ilalim ni Blonsky at nahulog ito sa malaking bitik. Hinablot ng Hulk ang isang malaking kadena, ipinulupot ito sa leeg ni Blonsky, at sinimulang sakalin ito. Paulit-ulit niya itong hinampes hanggang sa tuluyan itong mawala ng malay. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang paa sa dibdib ni Blonsky at nagpakawala ng napakalakas na ungol. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ni General Ross kung gaano kalaki ang kanyang naging pagkakamali tungkol kay Bruce. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na itigil na ang pag-atake sa Hulk. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga pulis upang hulihin ito. Isang huling beses na tumingin ang Hulk kay Betty, tahimik na nagpaalam, at saka tumalon palayo sa dilim ng gabi. Labis na nalungkot si Betty at labis niyang namiss si Bruce. Pagkaraan ng ilang panahon, nakita nating muling namumuhay si Bruce ng mag-isa at nagtatago sa British Columbia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago dahil sa takot. Sa halip, nagsasanay siya upang matutunang kontrolin ang kapangyarihan ng Hulk, sa halip na siya ang kontrolin nito.
Sa huling eksena, nakita natin si General Ross na mag-isang nakaupo sa isang bar nang may isang lalaking lumapit. Siya ay si Tony Stark, na kilala rin bilang Iron Man. Umupo si Tony at sinabi kay Ross na isinara na ang Super Soldier Program. Pagkatapos ay may ngiting sinabi niyang noon pa man ay naniniwala siyang mas mapagkakatiwalaan pa rin ang mga sandata. Pagkaraan nito, yumuko siya ng bahagya at nagtanong kay Ross ng isang simpleng tanong. Paano kung bumuo tayo ng sarili nating koponan?